10 taon, Yumi. 10 taon akong nagtiis sa isang babaeng hindi kayang bigyan ng bunga ang aking pangalan. Ngayong gabi, tapos na ang lahat. Pirmahan mo ito at lumayas ka sa pamamahay ko. Ang tinig ni Rico ay hindi malakas. Ngunit ang bawat salita niya ay tila matalim na itak na pilit na ibinaon sa dibdib ni Yumi. Walang pasubali, walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang lalaking ipinaglaban niya sa kanyang mga magulang, ang asawang pinagsilbihan niya ng higit pa sa kanyang sarili, ay nakatayo ngayon sa harap niya na may hawak na mga papeles ng diborsyo. Nalaglag ang hawak na tasa ni Yumi. Ang porsela ng kagamitan ay nagkadurog-durog sa sahig, gaya ng kanyang puso na dahan-dahang nagkakapira-pira sa bawat segundong lumilipas. Hindi niya naramdaman ang pagkabasa ng kanyang paanan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Bakit? Saan ako nagkulang? Ganito na lang ba ang halaga ko pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko? Tumingin siya kay Rico, pilit na naghanap ng kahit katiting na awa sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya lamang ay ang refleksyon ng isang estranjero. Ang init ng pag-ibig na dati ay nagpapanatili sa kanya sa loob ng 10 taon ay napalitan ng nagyayalong puot. Sa gilid, marahan na humigop ng tiya si Doña Remedios, ang kanyang biyanan. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang mamahaling silya na tila isang reyna na nagmamasid sa pagbitay ng isang alipin. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng habag, kundi isang mapait na ngiti ng tagumpay. Huwag ka nang maginarte, Yumi. Ang boses ng Donya ay malutong at puno ng pangungutya. Huwag mong isipin na kami pa ang may utang na loob sa iyo. Pinatira ka namin dito, pinakain, at binihisa ng parang prinsesa sa kabila ng pagiging baog mo. Anong silbi ng ganda mo kung tuyot naman ang iyong sinapupunan? Sa mundong kinalalagyan namin, ang isang babaeng hindi makapagbigay ng tagapagmana ay basura lamang na dapat itapon sa labas ng gate. Humakbang palapit si Yumi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng barong ni Rico. Rico, nakikiusap ako. Alam mo kung gaano ko sinubukan? Nagpunta tayo sa bawat doktor. Uminom ako ng lahat ng gamot na ibinigay nila. Huwag naman ganito. Mahal kita, Rico. Akala ko ba ay sapat na ang pagmamahal nating dalawa? Isang marahas na pagbawi ng braso ang isinagot ni Rico. Halos mawala ng balanse si Yumi sa lakas ng pagkakatulak nito. Love is not enough, Yumi. My family needs an heir. My business needs a successor. At hindi ko makukuha yon sa isang katulad mong walang pakinabang. You had 10 years. 10 years of failures. Ngayon, si Clarissa ang magbibigay sa akin ng hindi mo nagawa. She's pregnant, Yumi. At hindi ko hahayaan na ang anak ko ay lumaki sa anino ng isang babaeng gaya mo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Yumi. Ang pangalang Clarissa ay parang isang lason na kumalat sa kanyang sistema. Isang mas batang babae, isang bagong simula, at isang sanggol na kailanman ay hindi niya nagawang ibigay. Ang lahat ng pagtitiis niya sa loob ng isang dekada, ang pagluluto ng paborito ulam ni Rico, ang pag-aasikaso sa bawat kailangan nito, ang pagtitiis sa lahat ng pang-aalipusta ni Doña Remedios, ay nauwi lamang sa isang masakit na pagtataksil. Rico, please, gabi na. Saan ako pupunta? Ang pagsusumamo ni Yumi ay naging isang pabulong na lamang na hiling sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Wala na akong pakialam kung saan ka mapunta. Just get out of my house. Malamig na tugon ni Rico bago tumalikod at naglakad paakyat sa hagdan. Lumapit ang 2 bodyguard ng pamilya. Hindi sila nagsalita, ngunit ang kanilang presensya ay sapat na upang malaman ni Yumi na wala na siyang puwang sa tahanang itinuring niyang kuta. Kinuha ni Doña Remedios ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang piraso ng kanyang luma at kupas na damit.
mga gamit na dinala niya nung unang pasok niya sa mansyon. Ito lang ang sayo, Yumi. Ang lahat ng alahas at mamahaling gamit na binili ni Rico ay pag-aari ng pamilya. Isama mo na ang iyong malas sa labas ng Forbes Park. Ang huling hirit ng Donya bago ibinato ang bag sa paanan ni Yumi. Naglakad palabas si Yumi na parang isang bangkay na naglalakad. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng mansyon ay tila pag-alis ng kanyang sariling kaluluwa. Nang makarating siya sa malaking pinto, ang hangin sa labas ay sumalubong sa kanya nang may kasamang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Isang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ang umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Isang hatol na wala ng balikan. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang hinagpis. Nagsimulang pumatak ang ulan. Mabigat, malamig, at walang tigil. Sa bawat patak nito sa kanyang mukha, tila hinuhugasan ang 10 taon ng kanyang buhay na nasayang sa isang kasinungalingan. Tinala ni Yumi ang kanyang bag at naglakad patungo sa dambuhalang gate ng Forbes Park. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat. Ang kanyang mga tsinelas ay lumulubog sa putikan. Sa ilalim ng liwanag ng poste ng kuryente, nakita niya ang kanyang sarili sa isang maliit na salamin na naiwan sa loob ng kanyang bag. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng buhay ay ngayon blanko na, tila isang balon na natuyo na ang tubig. Nang makalabas siya ng gate, narinig niya ang mechanical na tunog ng pagkakandado ng bakal. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa malaking mansyon na dating punong-puno ng kanyang mga pangarap. Ngayon, isa na lamang itong madilim na kuta na nagluwa sa kanya sa gitna ng kawalan. Wala siyang pera. Wala siyang pamilyang babalikan dahil matagal na silang pumanaw. Sa gitna ng dilim at bagsak ng ulan, naramdaman ni Yumi ang isang kakaibang paghilab sa kanyang tiyan. Isang pakiramdam na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng 10 taon. Napahawak siya sa kanyang puson. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gulo-gulo. Diyos ko, huwag na yon. Bulong niya sa sarili, habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Sa gitna ng kalsada, habang ang mga sasakyan ay mabilis na nagdadaan at hindi man lang siya napapansin, unt-unting nanghina ang mga tuhod ni Yumi. Ang huling nakita niya ay ang malabong liwanag ng isang papalapit na sasakyan bago tuluyang bumigay ang kanyang katawan sa lamig ng semento. Mas malamig pa sa basang semento ang bawat salitang binitawan ni Rico bago siya itinapon sa labas ng mansyon. Habang nakalubog ang kalahati ng kanyang muka sa putikan, naramdaman ni Yumi ang marahas na pagtusok ng ulan sa kanyang balat, tila libu-libong karayom na gustong tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, ang mga ilaw ng mga dambuhalang gate sa Forbes Park ay nagmistulang mga matang nanunuya sa kanyang sinapit. Pinilit ni Yumi na itukod ang kanyang mga nanginginig na palad. Bawat galaw ay isang parusa. Bawat hininga ay isang hapdi. Sa loob ng 10 taon, namuhay siya sa ilalim ng aircon, sa malalambot na sofa, at sa mga telang may mahal na tatak. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng iyon ay naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Wala siyang ibang dala, kundi ang isang lumang bag na ang tahi ay nagsisimula na ring bumigay, gaya ng kanyang pag-asa. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang leeg, at ang kanyang damit ay bumibigat dahil sa tubig. Wala siyang matuluyan. Ang kanyang mga magulang ay matagal na ring kinuha ng tadhana, at ang mga kaibigan na dati ay nakapaligid sa kanya noong siya ay asawa pa ng isang bilyonaryo, ay tiyak na hindi siya papapasukin sa sandaling malaman nilang siya ay isa na lamang pulube. Naglakad siya ng walang tiyak na direksyon. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas na humahampas sa baha ay nagbibigay ng isang malungkot na ritmo sa kanyang pag-iisa. Bawat kanto na kanyang madadaanan ay tila isang banyagang mundo. Ang Maynila na dati ay nakikita niya lamang mula sa tinted na salamin ng kanilang mamahaling sasakyan, ay ngayon ay isang malawak na disyerto ng semento at gulo. Huminto siya sa isang maliit na hintuan ng bus.
Umupo siya sa dulo ng mahabang upuan, pilit na ibinabalot ang kanyang mga braso sa sariling katawan upang mabawasan ang panginginig. Binuksan niya ang kanyang basang bag at hinalungkat ang bawat sulok nito. Doon, sa ilalim ng isang kupas na panyo, nakakita siya ng ilang lukot na barya at isang basang 200 piso. Yun na ang lahat ng halaga ng 10 taon niyang pagsisilbi. 200 piso at mga sugat na hindi nakikita. Isang matandang driver ng jeep ang huminto sa tapat niya. Ang ingay ng makina ng sasakyan ay tila isang malat na ubo sa gitna ng katahimikan ng gabi. "Neng, gabi na. Malakas pa ang ulan. Baka masama ang mapuntahan mo rito." Tawag ng matanda sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng mga kulubot ng karanasan. Ngunit ang mga mata ay may bakas ng malasakit na hindi niya naramdaman sa sariling asawa. "Hindi ko po alam kung saan ako pupunta, tay," pabulong na sagot ni Yumi. Ang kanyang boses ay tila isang hibla ng sinulid na malapit ng maputol. "Sumakay ka na. Ibababa kita sa terminal sa Cubao. Doon, kahit paano, ay may masisilungan ka at maraming tao. Huwag kang magpaiwan dito sa dilim." Utos ng matanda na may halong pag-aalala. Sumakay si Yumi. Habang umaandar ang jeep, tinitignan niya ang mga gusali na dahan-dahang lumalayo. Naalala niya ang mga gabing naghihintay siya kay Rico na umuwi. Ang mga hapagkainang puno ng masasarap na putahe na siya mismo ang nagluto at ang bawat "mahal kita" na pinaniwalaan niyang totoo. Ngayon, napagtanto niya na ang lahat ng iyon ay isang mahabang palabas lamang kung saan siya ang biktima. Nang makarating sa terminal, ang amoy ng usok, pawis at basang lupa ang sumalubong sa kanya. Masakit sa ilong, masakit sa pandinig. Kumuha siya ng isang maliit na tinapay sa isang tindahan, ang huling pagkain na kaya niyang bilhin. Habang sinusubo ang tuyong tinapay, hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang bawat nuya ay may kasamang alat ng kanyang hinadbis. Saan siya nagkamali? Binigay naman niya ang lahat. Naging masunurin siyang asawa, naging mabuting manugang, kahit na turing sa kanya ay basura. Ngunit ang katapatan ba sa mundong ito ay walang halaga kung hindi ka makakapagluwal ng bata? Habang nakaupo sa isang sementadong baitang ng terminal, naramdaman ni Yumi ang muling paghapdi ng kanyang puson. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ito basta sakit. Pakiramdam niya ay may kung anong kumukurot sa loob niya. Isang kakaibang pintig na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Kasabay nito ang mabilis na pag-ikot ng kanyang paligid. Ang mga boses ng mga tao sa paligid ay unti-unting naging malabo. Tila mga bulong na lamang wala sa ilalim ng tubig. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa basang tela ng kanyang damit. "Diyos ko, ang sakit!" Isang ungol ang lumabas sa kanyang mga labi. Biglang may mainit na likida na dumaloy sa kanyang binti. Isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, tiningnan niya ang kanyang paanan. Isang bahid ng matingkad na pula ang humalo sa tubig ulan na nasa semento. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa takot. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Hindi sa ganitong paraan. Ngunit bago pa man niya matawag ang atensyon ng sinuman, ang kanyang katawan ay tuluyan ng bumigay. Sa huling pagkakataon, ang tanging narinig niya ay ang marahas na pagbagsak ng kanyang sariling bag sa tabi niya bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman. "Gising ka na pala! Huwag kang biglang babangon, baka mahilo ka." Isang malumanay na boses ang gumising sa diwa ni Yumi. Ang unang bumungad sa kanyang paningin ay ang puting kisame na may mga bitak at mansa ng lumang tulo ng ulan. Malakas ang amoy ng alkohol at gamot sa paligid. Hindi ito ang mabangong silid sa mansyon. Ito ay isang maliit na klinika sa kanto ng isang mataong kalsada. Ang bawat kalansing ng mga kagamitang medikal sa paligid ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Tumingin si Yumi sa kanyang gilid
at nakita ang isang matandang doktor na may suot na salamin. Tinitingnan ang kanyang swero. Ang mukha ng doktora ay bakas ang pagod, ngunit may hatid na init ng pag-asa. "Nasaan po ako?" mahinang tanong ni Yumi. Tuyot ang kanyang lalamunan, at tila may nakabara na bara dito. "Dinala ka rito ng ilang tambay sa terminal. Nawalan ka ng malay dahil sa sobrang pagod at gutom. At yung pagdurugo mo?" Huminto ang doktora at tumingin ng diretso sa mga mata ni Yumi. "Kailangan mong mag-ingat, iha. Masila ng lagay mo ngayon dahil sa stress." Napahawak si Yumi sa kanyang dibdib. "Anong ibig ninyong sabihin, Dok? May sakit po ba ako?" Ngumiti ang matandang babae, isang ngiting tila humahaplos sa sugat ng puso ni Yumi. "Hindi ka mayaman sa pera ngayon, pero mayaman ang sinapupunan mo. Iha, buntis ka. Magdadalawang buwan na." Tila tumigil ang paghinga ni Yumi. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay naging manhid. Buntis? Ang salitang 10 taon niyang ipinagdasal, ang dahilan kung bakit siya lumuhod sa maraming altar, ang tanging bagay na hiningi niya sa langit para hindi siya iwan ni Rico. Ngayon lang dumating? Ngayon kung kailan wala na siyang bahay, wala na siyang asawa, at wala na siyang dangal? "Dok, hindi po maaari." Pabulong na sabi ni Yumi habang ang mga luha ay muling nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sabi ng asawa ko, baog ako. 10 taon kaming naghihintay. Minsan, ang siyensya ay nagkakamali, o di kaya ay may mga taong sadyang nandaraya. Sagot ng doktora habang hinahawakan ang kamay ni Yumi. Pero ang pintig sa loob mo ay totoo. Buhay ang bata, Yumi. Isang milagro na kumapit siya sa gitna ng lahat ng pinagdaanan mo kagabi. Dahan-dahang ibinaba ni Yumi ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa kanyang puson. Sa ilalim ng manipis na kumot ng klinika, naramdaman niya ang init ng sariling katawan. Sa unang pagkakataon, hindi lungkot ang naramdaman niya, kundi isang kakaibang koneksyon. Isang munting buhay na hindi siya iniwan. Isang nilalang na mas piniling manatili sa kanya kahit tinalikuran na siya ng buong mundo. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Ngunit hindi ito hikbi ng pait. Ito ay iyak ng isang inang na hanap ang kanyang dahilan para mabuhay. "Anak, nandyan ka ba talaga?" Bulong niya sa sarili. Ang pakiramdam ng kanyang palad sa ibabaw ng kanyang tiyan ay naging pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay. Para sa kanya, ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng silid ay napuno ng pangako na hinding-hindi niya pababayaan ang regalong ito mula sa langit. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag ng tunog mula sa isang lumang telebisyon na nakasabit sa kanto ng ward. Ang balita ay tungkol sa mundo ng mga mayayaman, ang mundong kinalakihan niya. Ngunit ngayon ay tila napakalayo na. Sa iba pang balita, ang tanyag na negosyanteng si Rico Ilustre ay pormal ang inanunsyo ang kanyang engagement sa dalagang si Clarissa Monteverde. Ilang oras lamang matapos ang balita ng kanyang paghihiwalay sa kanyang unang asawa. Ang tinaguriang Wedding of the Year ay gaganapin sa susunod na buwan, naniga si Yumi sa kanyang kinahihigaan. Ang mukha ni Rico na nasa screen ay punong-puno ng ngiti. Yakap-yakap ang babaeng naging mitsa na kanyang pagkakaalis sa mansyon. Ang bawat salita ng news anchor ay parang lason na bumabalot sa kanyang bagong nahanap na kaligayahan. "Rico," sambit niya. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong galit ang kanyang tinig. Habang nakatingin sa masayang muka ng lalaking nagtapon sa kanya sa ulan, napagtanto ni Yumi ang isang malupit na katotohanan. Si Rico ay magpapakasal sa iba, habang ang tunay niyang anak ay narito. Nagtatago sa sinapupunan ng isang babaeng tinawag niyang basura. Tumingin si Yumi sa telebisyon, pagkatapos ay muli sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha, ay unti-unting nagkaroon ng isang matalim na ningning. Isang sikreto ngayon ay siya lang ang nakakaalam. Isang alas na hindi inaasahan ng sinuman. Kasabay ng pag-iba ng balita sa TV, isang nurse ang pumasok at may dalang isang maliit na pirasong papel na naiwan daw sa kanyang bag.
Isang lumang reseta na may pirma ng isang pamilya na pangalan ng doktor. Ang doktor na laging kinakausap ni Doña Remedios nang palihim noong sila ay kasal pa. Naningkit ang mga mata ni Yumi. May kung anong koneksyon ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang hinala na baka ang 10 taon niyang pagdurusa ay hindi bunga ng tadhana, kundi ng isang madilim na plano. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa bintana ng klinika. Ngunit hindi ito ang marangyang sikat ng araw na gumigising kay Yumi sa Forbes Park. Ito ay isang maputlang sinag na nagpapakita ng mga alikabok na sumasayaw sa hangin at ang amoy ng luma at basang semento. Hawak ang isang piraso ng papel na naglalaman ng kanyang reseta at ang balita ng kanyang pagbubuntis. Lumabas si Yumi sa klinika nang may mabigat na hakbang. Ang bawat lapat ng kanyang paa sa kalsada ay tila isang pagtapak sa mga bubog ng kanyang nakaraan. Wala siyang matuluyan. Ang 200 piso sa kanyang bulsa ay nabawasan pa ng pamasahe at isang maliit na bote ng tubig. Habang naglalakad sa gilid ng mataong kalsada ng Cubao, nararamdaman niya ang malagkit na hangin at ang usok ng mga sasakyan na dumidikit sa kanyang balat. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na kainan sa kanto ang nakatawag ng kanyang pansin. Hindi ito isang restaurant na may aircon. Ito ay isang dampa na yari sa pinagsama-samang kahoy at yero na may mga nakasabit na plastik ng sitsirya at saging na saba. Doon niya nakilala si Aling Rosa. Ang matanda ay abala sa paghahalo ng isang malaking kaldero ng sopas. Ang bawat ikot ng kanyang sandok ay naglalabas ng amoy ng bawang, sibuyas at gatas. Isang amoy na biglang nagpag-utom sa nanunuyot na sikmura ni Yumi. "Neng, mukhang kanina ka pa nakatayo riyan. Maupo ka muna, baka tumirik ang mga mata mo sa gutom," tawag ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay paos, ngunit may tonong hindi matatanggihan. Hindi nakakos si Yumi. Nahihiya siyang lumapit dahil alam niyang wala siyang sapat na pera para sa isang disenteng pagkain. Ngunit tila nakita ng matanda ang kanyang pag-aalinlangan. Lumapit si Aling Rosa at hinawakan ang kanyang braso. Ang palad ng matanda ay magaspang, puno ng mga kalyo mula sa dekada ng pagtatrabaho. Ngunit ang haplos nito ay mas mainit pa sa anumang kumot na nagamit ni Yumi sa mansyon. Huwag kang mag-alala sa bayad. Ang unang mangkok ay libre para sa mga taong may bitbit na mabigat na problema. Bulong ng matanda habang iniyakay siya sa isang mahabang upuang kahoy. Inihain ni Aling Rosa ang isang mangkok ng mainit na sopas. Walang kutsara at tinidor na pilak, kundi isang plastik na kutsara lamang na bahagyang may uka. Habang humihigop si Yumi ng sabaw, naramdaman niya ang unti-unting pagdaloy ng init sa kanyang buong katawan. Kasabay ng init ng pagkain ay ang pagbagsak ng kanyang mga luha sa mangkok. Hindi niya akalain na sa gitna ng kanyang pinakamababang sandali, isang estrangero pa ang magbibigay sa kanya ng pagkalinga na ipinagkait sa kanya ng mga taong itinuring niyang pamilya. "Salamat po, Aling Rosa," hikpi ni Yumi. "Hindi ko po alam kung paano kayo babayaran." "Anong hindi alam? Ang bayad mo ay ang ubusin yan, at siguraduhing hindi ka manghihina. May dinadala ka, di ba?" Wika ni Aling Rosa habang nakatingin sa paraan ng pagprotekta ni Yumi sa kanyang tiyan. Napansin ng matanda ang bawat maliit na galaw ng kamay ni Yumi, isang kilos na tanging mga ina lamang ang nakakaunawa. Ilang oras ang lumipas at ibinahagi ni Yumi ang bahagi ng kanyang kwento, maliban sa pangalan ni Rico. Ikinuwento niya ang tungkol sa 10 taon ng pagtitiis at ang biglaang pagtatapon sa kanya sa lansangan. Habang nakikinig, ang mukha ni Aling Rosa ay nagpapakita ng matinding galit na hinaluan ng awa. "Ang mga lalaking yan? Akala mo kung sinong mga Diyos na pwedeng magtapon ng tao kapag ayaw na nila? Huwag kang mag-alala, iha. Dito ka muna sa silid ko sa likod. Maliit lang, mainit, kapag tanghali dahil yero ang bubong. Pero ligtas ka rito," alok ng matanda. Dinala ni Aling Rosa si Yumi sa isang maliit na espasyo sa likod ng kainan. Ang higaan ay isang manipis na kutson na nakalatag sa sahig
at ang dingding ay gawa sa mga pinagtagpi-tagbing plywood. May isang maliit na bintana na nakaharap sa isang eskinita kung saan naririnig ang tawanan ng mga bata at ang ingay ng mga naglalaba. Para sa iba, ito ay simbolo ng kahirapan. Pero para kay Yumi, ito ang kanyang unang kanlungan. Isang lugar kung saan hindi siya huhusgahan dahil sa kanyang pagiging baog o sa kanyang kawalan ng pera. Bago matulog si Yumi ng hapong iyon, nakita niya si Aling Rosa na nagliligpit ng mga lumang dyaryo na ginagamit na pambalot ng tinapa. Isang pahina ang nalaglag sa paanan ni Yumi. Ito ang balita tungkol sa nalalapit na kasal ni Rico at Clarissa. Ang larawan ni Rico ay malinaw, nakasuot ng isang mamahaling suit at may niting puno ng kayabangan. Pinalot ni Aling Rosa ang dyaryo at nang makita ang mukha ni Rico, biglang nagbago ang anyo ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay naningkit sa pot. Isang malalim at mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, tila isang apoy na pilit na ikinukulong. Ang pamilyang ilustre, bulong ni Aling Rosa, ang boses ay puno ng pait. Kahit kailan, hindi sila nagbago. Mga magnanakaw ng pangarap. Nagulat si Yumi sa narinig. Kilala niyo po pa sila, Aling Rosa? Tumingin ang matanda sa kanya, may kung anong lihim na nagkukubli sa likod ng kanyang mga kulubot sa mukha. Hindi lang kilala Yumi. Sila ang dahilan kung bakit ako narito sa eskinita na ito. Sila ang dahilan kung bakit wala na akong pamilya. Hindi na nagtanong pa si Yumi, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik. May mas malalim pa palang sugat na nag-uugnay sa kanya at sa kanyang bagong kanlungan. Habang nakahiga sa manipis na kutson, pinagmamasdan ni Yumi ang anino ng mga puno sa dingding. Ang bawat kaluskos ng yero dahil sa hangin ay tila isang babala. Sa labas ng kainan, isang itim na sasakyan na may madilim na salamin ang dahan-dahang dumaan sa kalsada. Huminto ito sa tapat ng dampa ni Aling Rosa ng ilang segundo bago muling humarurot palayo. Hindi ito napansin ni Yumi, ngunit ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya ay hindi mawala sa kanyang isipan. Ang kapayapaang nahanap niya ay tila isang panandaliang hininga lamang bago ang susunod na malakas na unos. Dahan-dahang hinaplos ni Yumi ang kanyang tiyan sa ilalim ng kumot. Huwag kang matakot, anak. Nandito na si nanay. Hindi tayo susuko. Mainit ang sikat ng araw na tumatama sa balat ni Yumi habang siya ay nakaupo sa isang maliit na bangkito sa labas ng simbahan. Sa kanyang harap ay isang bilaw na puno ng bibingka at puto bumbong. Ang mga kakanin na maingat niyang inihanda kasama si Aling Rosa bago pa man sumikat ang araw. Ang amoy ng nasusunog na dahon ng saging at ang tamis ng asukal at niyog ay humahalo sa amoy ng insenso na lumalabas mula sa loob ng dambana. Para kay Yumi, ang bawat benta ay hindi lamang pera. Ito ay simbolo ng kanyang pagbangon. Ang bawat barya na inilalagay ng mga deboto sa kanyang maliit na lata ay para sa gatas, para sa bitamina, at para sa kinabukasan ng munting buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Kahit na kumikirot ang kanyang likod at namamaga ang kanyang mga paa dahil sa matagal na pag-upo, tinitiis niya ang lahat. Ang bawat haplos niya sa kanyang tiyan ay nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na taglay niya pala. Sige na, iha, uminom ka muna ng tubig. Baka ma-dehydrate ka, hindi maganda yan para sa baby. Paalala ni Aling Rosa habang inaabutan siya ng isang basong malamig na tubig. You should rest, Yumi. Huwag mong sagarin ang sarili mo. Kaya ko pa po, Aling Rosa. Malapit na ring maubos ang tinda natin. Nakangiting sagot ni Yumi. Kahit nang totoo ay tila umiikot ang paligid niya dahil sa tinde ng init. Habang nagliligpit siya ng ilang piraso ng dahon ng saging, isang marangyang tunog ng makina ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang ingay ng mga jeep at tricycle ay tila biglang naitabi upang magbigay daan sa isang makintab at itim na SUV na dahan-dahang tumigil sa tapat ng kalsada. Ilang metro lang ang layo mula sa pwesto ni Yumi. Nanigas ang buong katawan ni Yumi. Ang plaka ng sasakyan,
ang serye ng mga numero na kabisadong-kabisado niya sa loob ng 10 taon. Iyon ang sasakyan ni Rico. Ang kanyang hininga ay tila nagbara sa kanyang lalamunan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging isang marahas na tambol na tila gustong kumawala. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magtago sa likod ng malalaking poste ng simbahan, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa semento. Bumukas ang bintana ng sasakyan sa gawid ng passenger seat. Doon, nakita niya ang profile ng mukha ni Rico. Nakasuot ito ng mamahaling salamin sa mata, abala sa pakikipag-usap sa kanyang cellphone. Tila, wala itong pakialam sa gulo at dumi ng kalsadang nasa labas ng kanyang air-conditioned na mundo. Sa tabi niya ay nakasandal si Clarissa, na may hawak na isang maliit na box ng alahas, nakangiti at tila nananadya sa bawat galaw. Rico, look at that church. It's so crowded. Bakit pa kailangan nating dumaan dito? Marinig ni Yumi ang boses ni Clarissa sa gitna ng katahimikan ng kanyang pagkabigla. Ang tono nito ay puno ng pagkayamot sa masa. Shortcut ito papuntang catering meeting natin, Clarissa. Just bear with it for a few minutes. Sagot ni Rico. Ang boses na dati ay nagpapatibok ng puso ni Yumi sa tuwa. Ngunit ngayon ay nagdadala na lamang ng matinding pait. Dahan-dahang itinaas ni Yumi ang kanyang bilaw upang takpan ang kanyang mukha. Yumuko siya ng husto, pilit na nagtatago sa anino ng kanyang sariling kahirapan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa gilid ng kawayan. Sa isip niya, isa na lamang siyang hamak na tindera sa kalsada. Isang anino na hindi na dapat mapansin ng isang haring tulad ni Rico. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana. Dahil sa tindi ng trapiko sa harap ng simbahan, hindi makaabante ang sasakyan. Lumingon si Rico sa bintana, tila nainip sa paghihintay. Ang kanyang mga mata, ang mga matang dati, ay tinitingnan si Yumi ng may pagmamahal o baka pagpapanggap lang. Ay dahan-dahang gumala sa mga taong nasa labas. Tumigil ang paningin ni Rico sa pwesto ni Yumi. Kahit nakatakip ang bilaw, tila may kung anong pamilyar na enerhiya na naguugnay sa kanilang dalawa. Naningkit ang mga mata ni Rico. Nakita niya ang isang babaeng nakayuko, suot ang isang kupas na t-shirt, ngunit ang hugis ng mga balikat nito at ang paraan ng paghawak sa kanyang tiyan ay tila nagpagising sa isang alaala sa isip ng lalaki. Binaba ni Rico ang kanyang salamin. Wait, bulong niya sa sarili. Sa sandaling iyon, dahan-dahang ibinaba ni Yumi ang bilaw dahil sa pangangalay. Ang kanilang mga mata ay halos magtagpo. Ang distansya sa pagitan ng marangyang sasakyan at ng maruming kalsada ay tila naglaho. Naramdaman ni Yumi ang paghinto ng kanyang mundo. Ang takot na makilala siya, ang takot na malaman ni Rico ang tungkol sa kanyang dinadala, ay tila isang malaking alon na handang lumunod sa kanya. Rico, what are you looking at? Let's go, the light is green! Sigaw ni Clarissa habang hinahila ang braso ni Rico. Isang malakas na tunog ng busina mula sa likuran ang bumulahaw sa katahimikan. Ang SUV ay dahan-dahang umandar, ngunit bago ito tuluyang lumayo, ang tingin ni Rico ay nanatiling nakapako sa direksyon ni Yumi. Ang bintana ay unti-unting nagsara. Itinatago muli ang mukha ng lalaking naging dahilan ng kanyang lahat ng sakit. Nang tuluyang mawala ang sasakyan sa kanto, nang hina ang mga tuhod ni Yumi at napaupo siya sa sahig. Ang kanyang hininga ay gulo-gulo, tila galing sa isang mahabang takbuhan. Yumi, anong nangyari? Are you okay? Patakbong lumapit si Aling Rosa. Bakas ang pag-aalala sa muka. Hindi nakasagot si Yumi. Napahawak na lamang siya nang mahigpit sa kanyang tiyan. Ang kanyang puso ay tumitibok pa rin ng mabilis, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa kilabot. Alam niyang hindi ito ang huling pagkakataon na magtatagpo ang kanilang mga landas. Ang anino ni Rico ay tila nagsisimula ng bumalik, at sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang sarili
ang kailangan niyang protektahan. Nakita niya ako, Aling Rosa. Pabulong nga sabi ni Yumi, ang mga mata ay puno ng takot. Halos makita niya ako. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang mukhang iyon, ang paraan ng paghawak niya sa kanyang buhok. Siya yon. Sigurado ako. Sa loob ng kanyang malawak at malamig na opisina, hindi mapakali si Rico. Ang marangyang silya, na gawa sa tunay na balat ng hayop, ay tila naging mainit para sa kanya. Sa harap niya ay ang mga papeles ng kumpanya, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang imahe ng babaeng nakita niya sa tapat ng simbahan. Ang babaeng itinapon niya sa ulan ay dapat sana ay nagdurusa. Dapat sana ay humihingi ng limos sa gutom. Ngunit ang nakita niya ay isang mukhang tila nakatagpo ng isang lihim na kapayapaan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Bakit ba ako nagpapaapekto? Trash belongs to the bin, Rico. You have Clarissa now. You have a future heir. Ngunit ang kurot ng kuryosidad ay mas matindi pa sa anumang lohika. Hindi niya matanggap na si Yumi, ang babaeng 10 taon niyang kinandili, ay kayang mabuhay nang wala siya. Kinabukasan, hindi nakinig si Rico sa pakiusap ng kanyang isipan. Gamit ang isang hindi pamilyar na sasakyan upang hindi mapansin, bumalik siya sa lugar kung saan niya huling nakita si Yumi. Ang amoy ng kanal, ang ingay ng mga nagtitinda at ang init ng siksikang eskinita ay nagpangiwi sa kanya. Para sa isang taong lumaki sa bango ng Forbes Park, ang lugar na ito ay isang impyerno. Huminto ang sasakyan sa isang sulok. Mula sa madilim na salamin, nakita niya si Yumi. Hindi ito nagtitinda ngayon. Nakaupo si Yumi sa harap ng dampa ni Aling Rosa at may karga-kargang isang sanggol. Iyon ay ang anak ng isang kapitbahay na pansamantalang ipinagkatiwala sa kanya habang naglalaba ang ina nito. Ngunit sa paningin ni Rico, ang eksena ngayon ay tila isang malakas na sampal. Ang paraan ng pagduya ni Yumi sa bata, ang malambing na pag-awit nito, at ang paghalik sa maliit na noo ng sanggol ay nagpadala ng isang kakaibang kilabot sa kanyang sistema. Isang matinding selos at pagdududa ang biglang sumiklab sa kanyang puso. Is it possible? Bulong ni Rico sa sarili. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. 10 taon kaming naghihintay, tapos na yon, may karga na siyang bata? Niloko ba niya ako? Ang kanyang isipan na puno ng lason ay mabilis na bumuo ng isang madilim na konklusyon. Hindi niya naisip na baka siya ang may problema. Sa halip, ang tingin niya kay Yumi ay naging isang babaeng nagtaksil sa kanya noong sila ay kasal pa. Ang kanyang pride bilang isang lalaki ay tila niyapakan ng imahe ni Yumi na masayang nag-aalaga ng isang sanggol na hindi sa kanya. Sa kabilang banda, naramdaman ni Yumi ang isang kakaibang lamig sa kanyang batok. Tumingin siya sa paligid, ngunit ang nakita niya lamang ay ang mga karaniwang tao sa eskinita. Gayunpaman, ang kanyang instinct bilang ina ay nagbigay sa kanya ng babala. May nagmamasid, may masamang balak. Dahan-dahan niyang ibinigay ang bata sa ina nito nang matapos ang paglalaba. Salamat, Yumi. Napakagaan talaga ng kamay mo sa bata. Tiyak na magiging mabuting ina ka balang araw. Wika ng kapitbahay. Ngumiti si Yumi. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Pumasok siya sa loob ng dampa ni Aling Rosa at agad na isinarado ang pinto. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila may hinahabol. Sa loob ng sasakyan, kinuha ni Rico ang kanyang cellphone. Ang kanyang muka ay puno ng put. Ang mga panga ay mahigpit na nakakuyom. Pinindot niya ang numero ng kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang tauhan, si Dante. Isang lalaking handang gumawa ng kahit anong maduming trabaho para sa pera. Dante, ang boses ni Rico ay parang kalawang na kumakain sa bakal. May ipapagawa ako sa iyo. May isang babae sa Cubao, malapit sa kanto ng lumang simbahan. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya. Sino ang mga kasama niya, saan siya kumukuha ng pera, at higit sa lahat,
Huminto si Rico. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Alamin mo kung kaninong bata ang nakita ko sa kanya. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nakukuha ang lahat ng impormasyon. Binaba ni Rico ang telepono at muling tumingin sa dampa ni Yumi. Ang anino ng kanyang paghihinala ay tila isang malaking galamay na dahan-dahang bumabalot sa maliit na kanlungan ni Yumi. Hindi niya papayagan na maging masaya si Yumi habang siya ay kinakain ng duda. Kung hindi niya nakuha ang gusto niya, sa loob ng 10 taon, walang sinumang pwedeng makinabang sa kung anong itinuturing niyang pag-aari niya. Ang makina ng sasakyan ay dahan-dahang umugong. Tila isang nagbabantang bulong bago ito tuluyang lumayo sa madilim na eskinita. Magkano ba ang halaga ng dignidad mo ngayon, Yumi? 100,000? 1,000,000? Sabihin mo lang ang presyo at gagawa natin ng paraan, makaalis ka lang sa bansang ito. Ang boses ni Rico ay parang lason na biglang pumasok sa loob ng maliit na karinderya ni Aling Rosa. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa Italia ay nakatapak sa maruming sahig na gawa sa semento at lupa. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay pilit na nakikipaglaban sa amoy ng tuyo at bawang na niluluto sa kusina. Para kay Yumi, ang presensya ng kanyang dating asawa ay tila isang madilim na ulap na tumatakip sa sikat ng araw na dahan-dahan niyang nahanap. Nabitawan ni Yumi ang basahan na hawak niya. Ang kanyang puso ay tumibok ng marahas, tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng hawla. Hindi siya tumingin ng diretso kay Rico. Sa halip, tinitigan niya ang kanyang mga kamay na ngayon ay magaspang na at may mga bakas ng uling. Anong ginagawa mo rito, Rico? Pabulong na tanong ni Yumi. Ang kanyang tinig ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pot na pilit niyan ikinukulong. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pinirmahan ko na ang lahat. Malaya ka na. Huminga ng malalim si Rico at kinuha ang isang checkbook mula sa bulsa ng kanyang suit. I'm doing this for you, Yumi. Look at yourself. Look at this place. You're living like a rat in the gutter. Hindi ba't mas mabuti kung kukunin mo itong pera, magsisimula ka sa ibang bansa, at kakalimutan na nating nakakilala tayo? I don't want any scandals. Ayokong makita ka ng mga business associates ko na nagtitinda ng kakanin sa kalsada. It's embarrassing for me. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Yumi. Embarrassing? Iyon lang bang iniisip mo? Ang kahihiyan mo? 10 taon kitang pinagsilbihan, Rico. 10 taon akong naging sunod-sunuran sa iyo at sa nanay mo. At ngayong itinapon mo na ako, iniisip mo pa rin kung paano ka magmumukhang malinis sa harap ng ibang tao? Humakbang palapit si Rico. Ang kanyang mukha ay naging matigas. Huwag kang magmalinis, Yumi. Nakita kita. Nakita kong may karga kang bata noong isang araw. Isang sanggol. Huwag mong sabihing sa loob ng ilang linggo nating paghihiwalay ay nakahanap ka na agad ng papalit sa akin? O baka naman kaya hindi tayo magkaanak ay dahil may iba kang pinagkakaabalahan? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yumi ang isang kakaibang sipa sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang munting paalala na ang buhay na dinadala niya ay totoo at hindi dapat madungisan ng mga malisyosong salita ni Rico. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang nag-aapoy na katapangan. Dahan-dahang tumayo ng tuwid si Yumi. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Rico. Ang mga matang dati ay kinatatakutan niya, ngunit ngayon ay nakikita na niya ang tunay na anyo. Isang lalaking mahina na nagtatago sa likod ng pera. Ang batang nakita mo ay hindi sa akin. Pero kahit kaninong bata pa yon, wala ka ng karapatang magtanong. Wika ni Yumi, ang bawat salita ay malinaw at matatag. Ang perang yan? Itabi mo yan para sa bagong asawa mo. Baka mas kailangan niya yan kapag nalaman na niya ang tunay na pagkatao mo. Galit na kinuha ni Rico ang isang tseke. Mabilis na sinulatan ito ng isang malaking halaga at marahas na inilapag sa lamesang kahoy. Ang papel ay bahagyang natangay ng hangin bago lumapag sa gitna ng mga mumo ng pagkain. Take it, Yumi.
This is more than you can earn in a lifetime. Huwag kang maging tanga. Isipin mo ang kinabukasan mo kung meron man. Pangungutya ni Rico. Lumingin si Yumi sa tseke, pagkatapos ay muli kay Rico. Isang payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang ngiting nagmula sa kanyang kaluluwa na ngayon ay malaya na. Dahan-dahan niyang dinampot ang tseke gamit ang kanyang dalawang daliri. Sa harap ng nanglilisik na mga mata ni Rico, pinunit ni Yumi ang papel sa maliliit na piraso. Ang mga piraso ng tseke ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, humalo sa alikabok at dumi ng eskimita. Ang dignidad ko, Rico, ay hindi nabibili ng kahit anong halaga ng pera mo. Ang 10 taon na kinuha mo sa akin ay sapat na kabayaran na para sa kalayaan ko ngayon. Umalis ka na. Huwag mo nang dudungisan ang lugar na ito ng presensya mo, utos ni Yumi. Namula ang mukha ni Rico sa sobrang galit. Ang kanyang mga panga ay naggangalit at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi siya sanay na tinatanggihan, lalo na ng isang babaeng itinuturing niyang wala ng halaga. You'll regret this, Yumi, banta ni Rico. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. You think you can survive alone? Titiyakin ko na wala kang mapupuntahan. I will crush you until you come crawling back to me, begging for even a single centavo. Mabilis na tumalikod si Rico at lumabas ng karinderya. Ang tunog ng kanyang mabilis na paglakad ay unti-unting naglaho, kasabay ng marahas na pag-andar ng kanyang sasakyan sa labas. Nanghina ang mga tuhod ni Yumi at napahawak siya sa gilid ng lamesa. Ang kanyang hininga ay gulo-gulo, ngunit sa loob ng kanyang puso, may isang bagong apoy na nagliliyab. Lumingon siya kay Aling Rosa na kanina pa nakikinig sa kusina. Ang matanda ay lumapit at tahimik na hinawakan ang kanyang balikat. Tama ang ginawa mo, iha, bulong ni Aling Rosa. Ang taong akala ay pera, ang sagot sa lahat ay ang pinakamahirap na tao sa mundo. Napahawak si Yumi sa kanyang tiyan. Hindi ko siya hahayaang hawakan ka, anak. Pang-ako yan. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang itim na envelope ang naiwan ni Rico sa ilalim ng upuan. Isang bagay na hindi napansin ni Yumi. Isang lihim na dokumento na magbabago sa takbo ng labanang ito. Isang ebidensya na hindi lang pera ang handang gamitin ni Rico para sirain siya. Ang katotohanan ay parang tubig na pilit ikinukulong sa loob ng mga palad. Gaano mo man ito higpitan, darating ang sandaling lulasot at dadaloy ito sa mga siwang ng iyong mga daliri. Para kay Yumi, ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng dampa ni Aling Rosa ay tila isang paalala na ang 10 taon ng kanyang buhay ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Matapos ang marahas na pagbisita ni Rico, nahanap ni Yumi ang isang itim na envelope sa ilalim ng upuan. Hindi ito naglalaman ng pera, kundi isang lumang resibo ng St. Jude Medical Center, ang ospital kung saan sila laging napupunta ni Rico para sa kanilang fertility treatments. Ang petsa sa resibo ay 5 taon na ang nakalilipas, isang pribadong konsultasyon na hindi alam ni Yumi. Isang pangalan ang nakasulat sa dulo. Dr. Arnaldo. Sa kabila ng panghihina ng katawan, nagpasya si Yumi na bumalik sa mundong tinalikuran na niya. Suot ang kanyang pinakamalinis na damit, isang kupas na blusa na maayos na naplansa. Naglakad siya patungo sa marangyang gusali ng ospital. Ang amoy ng antiseptic at ang kinang ng puting marmol sa lobby ay nagparamdam sa kanya ng matinding pagkailang. Noon, yumuyuko ang mga staff sa kanya bilang Mrs. Ilustre. Ngayon, ang mga security guard ay nakatingin sa kanya ng may pagdududa. Tinitimbang kung siya ba ay may kakayahang magbayad. Nurse Maya? Tawag ni Yumi sa isang pamilyar na muka sa record section. Ang nurse ay natigilan. Tinitigan ng matagal si Yumi bago nanlaki ang mga mata sa gulat. Ma'am Yumi? Kayo po ba yan? My God! Anong nangyari sa inyo? Balita rito ay nag-abroad kayo pagkatapos ng annulment. Pabulong na sabi ni Nurse Maya, bakas ang awa sa kanyang tinig. Maya, kailangan ko ng tulong mo.
Ang boses ni Yumi ay puno ng pagsusumamo. Kailangan kong makita ang mga medical records namin ni Rico. Lahat. Pati yung mga private consultations na hindi dumaan sa akin. Nag-aalangan ng nurse. Ma'am, confidential po yun. Pwede akong matanggal sa trabaho. At alam niyo naman ang impluwensya ni Doña Remedios dito sa ospital. Malakas ang kapit nila sa board of directors. Hinawakan ni Yumi ang kamay ni Maya. Maya, 10 taon akong uminom ng mapapait na gamot. 10 taon akong tinawag na tuyot at walang pakinabang. Pero ngayon, buntis ako, Maya. At alam kong may nililihim sila sa akin. Dahil sa matagal na pinagsamahan at sa kabutihang ipinakita ni Yumi noon sa mga staff, bumigay ang puso ni Nurse Maya. Maingat siyang lumingon sa palid bago mabilis nang ititipa sa kanyang computer. Ang tunog ng bawat pindot sa keyboard ay tila tibok ng puso ni Yumi na lalong bumibilis. Lumabas sa screen ang isang archived file na may markang Private and Confidential. Ang mga mata ni Yumi ay mabilis na naglakbay sa bawat linya ng digital na dokumento. Na makarating siya sa resulta ng pagsusuri kay Rico mula pa noong 2019, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Azoospermia. Permanent infertility due to a past medical complication. Basa ni Yumi sa ulat. Ang mga salitang medikal ay tila mga saksak sa kanyang dibdib. Si Rico. Siya ang hindi pwedeng magkaanak. Noon pa man, alam na nila. Ngunit hindi doon natapos ang sakit. Sa susunod na pahina, nakita niya ang ulat tungkol sa sarili niyang resulta. Ang kanyang mga laboratory tests ay normal. Lahat ay maayos. Ngunit may isang nakasingit na sulat kamay na note mula kay Dr. Arnaldo. As per request of Mrs. Remedios Ilustre, patient Yumi Ilustre will be informed of ovarian insufficiency to protect the family's reputation. Payment settled via private account. Nabitawan ni Yumi ang printout na ibinigay ni Maya. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabi ng pag-iyak dahil sa pakiramdam na siya, ay isang pagkakamali ng kalikasan. Ang lahat ng pang-aalipusta na tinanggap niya mula sa kanyang biyenan, lahat ng iyon ay isang masamang dula-dulaan. Pinaglaruan nila ang kanyang buhay. Pinatay nila ang kanyang pagkatao para lamang protektahan ang pride ng isang lalaking hindi naman pala karapat-dapat sa kanya. Ma'am Yumi, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Maya na agad siyang inabutan ng baso ng tubig. Hindi nakasagot si Yumi. Ang kanyang panginginig ay napalitan ng isang malamig at matalim na katahimikan. Ang sakit ay naglaho, at sa halip ay isang naglalagablab na puot ang namuo sa kanyang dibdib. Naisip niya ang lahat ng pagkakataong niluhuran niya si Doña Remedios para humingi ng tawad sa hindi niya pagbubuntis. Naisip niya ang bawat tableta na pinilit sa kanya na nagpabago ng kanyang mood at nagpahina ng kanyang katawan. Salamat, Maya. Maraming salamat. Wika ni Yumi, habang maingat na itinutupi ang mga papeles at inilalagay sa loob ng kanyang bag. Lumabas siya ng ospital na hindi na nakayuko. Kahit nakupas ang kanyang damit, ang kanyang tindig ay tila isang reyna na nabawi ang kanyang korona. Ang katotohanan ay narito na sa kanyang mga kamay, at ito ang magiging sandata niya para wasakin ang kastilyo ng mga ilustre. Dayunpaman, habang naglalakad siya palabas ng gate, napansin niya ang isang pamilyar na sasakyan sa parking lot. Ang sasakyan ni Dr. Arnaldo. At sa loob nito, nakita niya ang doktor na may kausap sa telepono. Mukhang balisa at paulit-ulit na tumitingin sa main entrance ng ospital. May anong bulong sa isip ni Yumi na nagsasabing hindi pa tapos ang mga revelasyon. Ang tanong na nananatili sa kanyang isipan ay, kung alam ni Rico na siya ang baog, bakit kailangan pa niyang buntisin si Clarissa? O baka naman, maging ang engagement na yon ay isa ring malaking kasinungalingan? Ang misteryo ni Dr. Arnaldo at ang papel niya sa buhay ng mga ilustre ay isang sinulid na kailangang hilahin ni Yumi. Kahit na alam niyang sa dulo nito
ay may mas matindi pang unos na naghihintay. Bitbit ang mga papeles na naglalaman ng katotohanan. Bumalik si Yumi sa dampa ni Aling Rosa na tilapasan ang buong mundo. Ang bawat hakbang niya sa maputik na eskinita ay puno ng pag-iingat, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa munting buhay na ngayon ay tanging kayamanan niya. Nang makita siya ni Aling Rosa, agad na nabanaag sa mukha ng matanda ang matinding pag-aalala. Ang baso ng mainit na tsaan na inabot nito ay nanginig sa kamay ni Yumi habang ikinukwento niya ang nadiskubre sa ospital. Hayop, mga walang pusong hayop, Bulong ni Aling Rosa habang binabasa ang lihim na ulat ni Dr. Arnaldo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom at ang ugat sa kanyang noo ay bumabakat sa tindi ng galit. Pinagnakawan ka nila ng 10 taon, Yumi. Ginawa ka nilang biktima para lang hindi mapahiya ang kanilang huwad na danggal. Hindi pa man natatapos ang kanilang pag-uusap, isang marangyang puting sasakyan ang huminto sa dulo ng eskinita. Ang kinang nito ay tila isang insulto sa gitna ng mga barong-barong. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang figura na kabisadong-kabisado ni Yumi, si Doña Remedios. Nakasuot ito ng mamahaling bestido at may hawak na pamaypay na gawa sa seda, tila isang reynang napadpad sa kuta ng mga alipin. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ang kanyang mga takong ay tumutunog ng mabilis sa semento, isang tunog na naghatid ng kilabot sa dibdib ni Yumi. Huminto ang Donya sa tapat ng dampa. Tinatakpan ang kanyang ilong ng panyo dahil sa amoy ng paligid. So, dito ka na pala namumuhay na yon, Yumi? Bagay ka nga rito, sa gitna ng mga basura. Panimula ng Donya, ang kanyang tinig ay puno ng kamandag. Nabalitaan ko ang pagbisita mo sa ospital. Akala mo ba ay makakatakas sa akin ang bawat kilos mo? Binayaran ko ang bawat sulok ng gusaling yon para bantayan ka. Tumayo ng matuwid si Yumi. Itinatago ang mga papeles sa kanyang likuran. Alam ko na ang lahat, Doña Remedios. Alam ko na ang panlulokong ginawa niyo ni Dr. Arnaldo. 10 taon ninyong itinago na si Rico ang may problema. 10 taon ninyo akong siniraan para lang sa pangalan ng pamilya niyo. Isang nakakangilong tawa ang isinagot ng matanda. Katotohanan? Ang katotohanan ay kung ano ang gusto kong paniwalaan ng mga tao. Sino ang maniniwala sa isang basurang tulad mo? Isang babaeng pinalayas dahil hindi makabuo ng anak? At ngayon, tumingin ang Donya ng matalim sa tiyan ni Yumi. Nabalitaan ko ring nagpapanggap kang buntis. Kaninong anak yan, Yumi? Saang lalaki mo pinulot yan para lang makahingi ng sustansya kay Rico? Anak ito ni Rico! Sigaw ni Yumi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pot. At alam nyo, sa loob nyo na posible ito. Dahil ako ay normal. Kayo ang nandaraya. Humakbang palapit ang Donya. Ang kanyang muka ay nasa harap na ni Yumi. Ang bango ng kanyang pabango ay tila naging amoy ng kamatayan. Kahit kanino pa yung anak na yan, hindi ko papayag ang mabulabog ang kasal ng anak ko. Ang batang yan ay isang kahihiyan. At ang mga taong kumukupkup sa'yo? Lumingon ang Donya kay Aling Rosa na nakatayo sa tabi ng pintuan. Dapat silang turuan ng leksyon kung paano makialam sa buhay ng mga ilustre. Huwag niyo silang idadamay dito, hiling ni Yumi, ngunit huli na ang lahat. May kinuha ang Donya mula sa kanyang bag, isang dokumentong may opisyal na selyo ng pamahalaan. Ibinato niya ito sa lamesang kahoy kung saan nakalagay ang mga paninda ni Aling Rosa. Ang lupang kinatatayuan ng dampa na ito ay pag-aari ng isa sa mga subsidiary companies namin. At dahil sa illegal occupation, naglabas na ang munisipyo ng kaukulang utos. Kasabay ng kanyang mga salita, narinig ang malakas na ugong ng mga dambuhalang makina mula sa kanto ng eskinita. 2 malalaking truck at isang bulldozer ang dahan-dahang pumapasok, nagdudulot ng pagyanig sa lupa at pagkatakot sa mga kapitbahay. Demolition order, Yumi. Nakangiting, sabi ng Donya, habang dahan-dahang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ngayong hapon din, mawawalan ka na ng matutuluyan. At tinitiyak ko sa'yo,
Kahit saang sulok ng Maynila ka pumunta, sisiguraduhin kung walang pintong magbubukas para sa'yo. Doña Remedios, nakikiusap ako! Habol ni Yumi. Ngunit ang bintana ng puting sasakyan ay itinaas na. Naiwan si Yumi at Aling Rosa sa gitna ng kaguluhan. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng maglabas ng kanilang mga kagamitan habang ang mga lalaking nakasuot ng helmet ay nagsimulang maglatag ng mga harang. Ang tunog ng mga martilyo na tumatama sa kahoy at ang sigawan ng mga bata ay naging isang masakit na musika sa pandinig ni Yumi. Aling Rosa, patawarin niyo po ako. Dahil sa akin, mawawalan tayo ng bahay. Hikbi ni Yumi habang yakap-yakap ang matanda. Ngunit si Aling Rosa ay hindi umiyak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa papalapit na bulldozer. Ang kanyang muka ay puno ng isang determinasyon na tila matagal nang nakabaon. Huwag kang hihingi ng tawad, Yumi. Hindi ito ang dulo. Ang akala ng Donya ay kaya niya tayong durugin dahil wala tayong pera. Pero nakalimutan niyang ang taong wala nang mawawala ay ang pinakamapanganib na kalaban. Habang ang bulldozer ay dahan-dahang itinaas ang dambuhalang talim nito sa harap ng kanilang dampa, isang lalaking nakasuot ng itim na leather jacket ang palihim na kumukuha ng litrato sa kanila mula sa malayo. Ang kanyang cellphone ay mabilis na nag-send ng mensahe. Target is cornered. Ready for phase 2. Sa gitna ng alikabok at ingay ng nagbabantang pagkawasak, napahawak si Yumi sa kanyang tiyan. Ang takot ay unt-unting napalitan ng isang malamig na pangako. Kung kailangang dumanak ang luha at pawis para sa katarungan, gagawin niya ang lahat. Hindi na siya ang Yumi na pwedeng apakan. Wala na, Yumi. Wala nang natira sa atin, kundi ang mga alikabok ng ating pinaghirapan. Ang tinig ni Aling Rosa ay hindi na nanginginig. Bagus ito ay naging isang tuyot na bulong sa gitna ng ingay ng nagbabagsakang kahoy at yero. Ang tunog ng mga nababaling plywood ay parang mga butong naglalagutukan. Masakit sa pandinig. Masakit sa damdamin. Sa harap ng kanilang mga mata, ang dampa na naging saksi sa kanilang mga pangarap at pagbangon ay dahan-dahang kinakain ng dambuhalang talim ng bulldozer. Ang bawat pag-atake ng makina ay tila isang marahas na kamay na sumasakal sa huling pag-asa ni Yumi. Nayakap ng mahigpit ni Yumi ang kanyang bag na naglalaman ng mga medical na papeles. Ang tanging sandata niya laban sa mga ilustre. Ang bawat butil ng pawis at luha na humalo sa alikabok ng demolition ay nagbigay sa kanyang muka ng isang anyo ng matinding paghihirap. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, isang kakaibang katahimikan ang namuo sa kanyang puso. Ang takot na dati ay nagpaparalisa sa kanya ay tila unting natutunaw, pinalitan ng isang malamig na poot na kasing tigas ng semento. Hindi nila tayo pwedeng patayin sa gutom at kawalan ng matitirhan, Aling Rosa, wika ni Yumi habang pinagmamasdan ang huling poste ng kanilang dampa na tuluyang bumigay. Ang akala nila ay tinapos nila tayo, pero ang hindi nila alam, binigyan lang nila ako ng dahilan para lumaban ng walang takot. Dinala ni Aling Rosa si Yumi sa isang maliit na kapilya sa dulo ng eskinita. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga kandila, pansamantala silang nakahanap ng masisilungan. Ang amoy ng insenso at ang katahimikan ng banal na lugar ay naging gamot sa kanilang nagdurugong damdamin. Kumuha si Yumi ng isang gunting mula sa kanyang bag. Isang bagay na nailigtas niya mula sa gumuhong bahay. Tumingin si Yumi sa kanyang refleksyon sa isang maliit na salamin na nakasabit sa pader ng kapilya. Ang kanyang mahabang buhok, na dati ay hinahangaan ni Rico, ay naging simbolo na lamang ng kanyang pagiging biktima. Sa bawat gupit niya sa kanyang buhok, tila pinuputol din niya ang mga kadena ng utang na loob at ang mga alaala ng 10 taong panunupel. Ang mga hibla ng kanyang buhok na nalalaglag sa sahig ay tila mga anino ng nakaraan na tuluyan na niyang binibitawan. Isang lalaking nakasuot ng simpleng barong ang dahan-dahang pumasok sa kapilya. Siya ay si Attorney Mateo,
isang abogadong kilala sa pagtatanggol sa mga mahihirap, na nakasaksi sa karahasan ng demolition kanina. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at malasakit, habang papalapit sa dalawang babae. Hindi sapat ang pag-iyak, Yumi. Panimula ni Attorney Mateo. Ang kanyang boses ay malalim at may otoridad. Ang batas ay ginawa para protektahan ang mga tulad nyo. Ngunit kailangan nyo itong gamitin. Nakita ko ang ginawa ng mga ilustre. Nakita ko ang kawalang katarungan. Kung handa kang tumayo, handa akong maging boses mo. Tumingin si Yumi sa abogado, at pagkatapos ay sa kanyang tiyan. Ang munting sipa sa loob niya ay naging hudyat ng kanyang huling pasya. Handa na ako, Attorney Mateo. Hindi na ako lalaban para sa pera o para sa nakaraan. Lalaban ako para sa anak ko. Gusto kong makita ng buong mundo kung anong klaseng halimaw ang nagtatago sa likod ng pangalang ilustre. Sa gitna ng katahimikan, kinuha ni Aling Rosa ang kamay ni Yumi at dahan-dahang hinaplos ang bagong gupit na buhok nito. Mas maganda ka ngayon, Yumi. Dahil ngayon, nakikita ko na ang isang babaeng hindi na pwedeng saktan ng kahit sino. Isang simpleng haplos na nagbigay ng higit pang lakas kaysa sa anumang salita. Habang nag-uusap sila, isang maliit na piraso ng papel ang iniwan ng misteryosong lalaking nakasuot ng leather jacket sa upuan ng kapilya bago ito lumabas. Ang tanging nakasulat sa papel ay, "Hindi lang ikaw ang biktima ni Rico. Hanapin mo si Dr. Arnaldo sa lumang bodega sa Malabon." Isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig sa labas ng kapilya. Isang tauhan ni Doña Remedios ang pumasok kasama ang mga otoridad, bit-bit ang isang warrant of arrest. Yumi Ilustre, inaaresto ka sa kasong pagmanakaw ng mga dokumento sa ospital at paninira ng puri sa pamilya Ilustre. Nanlaki ang mga mata ni Yumi habang ang mga posas ay dahan-dahang inilalabas. Akala mo ba ay sapat na ang pagtatago sa loob ng simbahan para takasan ang kasalanan mo, Yumi? Ang dumi ng mga kamay mo ay hindi mahuhugasan ng kahit anong banal na tubig. Ang boses ni Rico ay dumagundong sa loob ng malamig at madilim na presinto. Nakatayo siya sa labas ng rehas. Maayos ang bawat hibla ng kanyang buhok, habang si Yumi ay nakaupo sa isang matigas na bangko. Yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang amoy ng kalawang at lumang pintura ay humahalo sa amoy ng sigarilyo sa paligid. Ang malamig na bakal ng posas na kanina ay nakakabit sa kanyang mga kamay ay nag-iwan ng mapulang marka sa kanyang balat. Isang permanenteng paalala ng kalupitan ng mga taong dati niyang itinuring na pamilya. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Yumi. Ang kanyang bagong gupit na buhok ay bahagyang tumatama sa kanyang pisingi, nagbibigay sa kanya ng anyo na mas matapang at mas malayo sa Yumi na kilala ni Rico. Kasalanan? Ang tanging kasalanan ko ay ang maniwala sa bawat pangako mo, Rico. Ang tanging pagkakamali ko ay ang hayaan kang tapakan ang pagkatao ko sa loob ng 10 taon. Isang mapanuyang tawa ang pinakawala ni Rico. Humilig siya sa rehas, sapat na para maramdaman ni Yumi ang init ng kanyang hininga. Huwag tayong maglokohan. Alam kong buntis ka. At alam din nating dalawa na kung totoo man yan, kailangan ko ang batang yan. My mother wants an heir, Yumi. At dahil ikaw ang asawa ko noong mabuo yan, technically, akin ang bata. You're a jobless, homeless beggar. Sa tingin mo ba ay hahayaan ng korte na palakihin mo ang isang ilustre sa ilalim ng tulay? Naramdaman ni Yumi ang marahas na pintig ng kanyang puso. Ito ang kanyang pinakamatinding takot. Ang gamitin ni Rico ang kapangyarihan nito para agawin ang tanging dahilan ng kanyang pagbangon. Hindi mo siya makukuha, Rico. Hindi mo pwedeng ariin ang isang buhay na itinuring mong basura noong una. At lalong, hindi mo siya pwedeng gamitin para sa mana mo. Watch me, Yumi, banta ni Rico. Ang kanyang tinig ay naging seryoso at puno ng panganib. I have the best lawyers. I have the money. I can prove that you're mentally unstable. Pagkatapos ng lahat ng utang na loob mo sa pamilya namin,
ang pagkain mo, ang tirahan mo, ang proteksyon namin, ganito mo ba kami babayaran? Sa pamamagitan ng pagtakas sa responsibilidad mo? Sa sandaling yon, pumasok si Attorney Mateo sa silid. Bitbit ang ilang papeles. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humarang sa pagitan ni Yumi at ng banta ni Rico. Mr. Ilustre, ang pagbisita mo sa aking kliyente nang wala ako ay isang paglabag sa kanyang karapatan. At tungkol sa custody? Baka nakakalimutan mong ang isang ina ang may pangunahing karapatan sa bata, lalo na kung ang ama ay may record ng panggigipit. Tumiin si Rico kay Attorney Mateo nang may paghamak. Attorney Mateo, ang abogadong tagapagtanggol ng mga walang pambayad. Good luck, Yumi. Kakailanganin mo yan. Dahil sa susunod na pagkikita natin, hindi na lang warrant of arrest ang hawak ko. It will be the legal custody of my child. Sa bawat hakbang ni Rico palayo, ang tunog ng kanyang sapato sa semento ay tila isang banta na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Nang makaalis ang lalaki, nang hina ang mga tuhod ni Yumi at napasandal siya sa malamig na pader. Ang takot na mawala ang kanyang anak ay tila isang dambuhalang alon na handang lumunod sa kanya. Attorney Mateo, totoo ba? Tanong ni Yumi. Ang boses ay pabulong at puno ng pangamba. Kaya ba nilang kunin ang anak ko dahil wala akong pera? Hinawakan ni Attorney Mateo ang balikat ni Yumi. Hindi, Yumi. Hindi habang may hininga pa ako. Pero kailangan nating maging mabilis. Rico is desperate. Alam niyang kapag lumabas ang katotohanang bao siya, mawawala ang lahat sa kanya. Ang bata ang alas niya, pero ang katotohanan ang alas natin. Kinuha ni Yumi ang isang maliit na saplot ng sanggol na itinago niya sa loob ng kanyang bulsa. Isang maliit na puting medyas na nabili niya sa labas ng simbahan. Dahan-dahan niya itong hinaplos habang nakapikit, pilit na dinarama ang pag-asa sa gitna ng kadiliman ng kulungan. Kahit kailan, hindi mo magiging pag-aari ang pintig ng puso ng anak ko, Rico. Pangako yan. Bago umalis si Attorney Mateo, may iniabot siyang isang maliit na recorder kay Yumi. May nakakuha nito sa loob ng opisina ni Rico kagabi. Pakinggan mo, pero huwag mong ipapakita kahit kanino. Binuksan ni Yumi ang recorder. Isang boses ng babae ang narinig, umiiyak at nagmamakaawa. Rico, hindi ko na kayang magsinungaling. Alam nating dalawa na hindi sa'yo ang batang dinadala ko. Kapag nalaman ni Doña Remedios ang totoo, papatayin niya tayong pareho. Nanlaki ang mga mata ni Yumi. Ang engagement ni Rico kay Clarissa ay isa ring malaking panloloko. Ang kalayaan ay hindi lamang ang paglabas sa likod ng mga rehas na bakal, kundi ang pagtanggap sa katotohanang ikaw na ang may hawak ng iyong sariling tadhana. Nang humakbang si Yumi palabas ng presinto kasama si Attorney Mateo, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya ng may ibang hatid na kahulugan. Hindi na ito ang hanging nagdadala ng pang-inginig, kundi isang hanging nagbibigay ng bagong lakas. Sa kanyang likuran, ang anino ng kulungan ay unti-unting naglaho, ngunit ang mga marka ng posas sa kanyang pulso ay nanatiling paalala ng kanyang panunumpa. Sa loob ng maliit na opisina ni Attorney Mateo, muling pinatugtog ni Yumi ang recorder. Ang boses ni Clarissa na umiiyak at ang malamig na pananakot ni Rico ay tila mga huling piraso ng puzzle na nabuo na sa wakas. Nakaupo si Aling Rosa sa sulok, tahimik na nagdarasal habang hawak ang kanyang rosaryo. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila isang hatol sa pamilya Ilustre. Ito ang alas natin, Yumi. Wika ni Attorney Mateo habang maingat na itinatala ang bawat detalye. Hindi lang panloloko sa iyo ang ginawa nila. Rico is committing fraud, even to his own mother, by pretending he can produce an heir with Clarissa. Pero hindi sapat ang rekordo na ito sa korte. Kailangan natin ang buhay na saksi. Kailangan natin si Dr. Arnaldo. Naalala ni Yumi ang sulat na nakuha niya sa kapilya. Ang lumang bodega sa Malabon.
Sa gitna ng dilim at amoy ng dagat, tinaak nila ang daan patungo sa isang tagong lugar kung saan ang mga gusali ay tila mga kalansay na lamang ng nakaraan. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa semento ay tila isang babala sa bawat nilalang na nagtatago sa dilim. Nahanap nila si Dr. Arnaldo sa isang maliit at madilim na silid. Hindi na ito ang kagalang-galang na doktor na nakita ni Yumi sa ospital. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang paligid niya ay puno ng mga bote ng alak. Siya ay isang taong kinain na ng sariling konsensya at takot. Bakit ka narito, Yumi? Pabulong na tanong ng doktor, hindi makatingin ng diretsyo. Binayaran na nila ako para manahimik. Sinira na nila ang lisensya ko. Wala na akong maibibigay sa'yo. Lumapit si Yumi at lumuhod sa harap ng matanda. Hindi siya nagpakita ng galit, kundi isang lalim ng pag-unawa na nagmula sa sarili niyang sakit. Hindi ako narito para sa pera, Doc. Narito ako para sa katarungan ng anak ko. 10 taon ninyo akong binigyan ng maling gamot. 10 taon ninyong hinayaan na tawagin akong walang kwenta. Ngayong gabi, bigyan ninyo ako ng pagkakataong itama ang lahat. Sa gitna ng madilim na silid, kinuha ni Yumi ang ultrasound picture ng kanyang sanggol, isang malabong imahe ng buhay, at inilapag ito sa nanginginig na palad ni Dr. Arnaldo. Ito ang batang sinubon ninyang huwag mabuo. Buhay siya, Doc. Huwag ninyong hayaang lumaki siya sa isang mundong puro kasinungalingan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ng doktor. Humalo sa alikabok ng kanyang lamesa. Dahan-dahang binuksan ni Dr. Arnaldo ang isang lihim na compartment sa ilalim ng kanyang cabinet. Inilabas niya ang isang asul na folder, ang orihinal na lab results ni Rico, at ang mga resibo ng transfer ng pera mula sa personal na account ni Doña Remedios. Ito ang lahat, Yumi. Ang ebidensya ng korupsyon sa kumpanya at ang katotohanan tungkol kay Rico. Gamitin mo ito. Tapusin mo na ang kasamaang ito. Habang pabalik sila sa sasakyan, ang kaba sa dibdib ni Yumi ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Alam niyang, sa susunod na 3 araw ay ang wedding of the year. Ang araw kung kailan, ang lahat ng kasinungalingan ni Rico ay itatatak sa harap ng dambana. Anong plano natin, Yumi? Tanong ni Aling Rosa. Ang boses ay puno ng kaba at pananabik. Tumingin si Yumi sa malayo, kung saan makikita ang mga ilaw ng lungsod. Hindi tayo pupunta sa korte, Attorney Mateo. Doon tayo pupunta kung saan sila pinaka-vulnerable. Sa harap ng lahat ng mga taong pinaglalaruan nila. Sa harap ng Diyos na ginagamit nilang panakip sa kanilang mga kasalanan. Habang nag-aayos ng gamit si Yumi, isang mensahe ang pumasok sa kanyang lumang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag kang magtitiwala ng lubos kay Attorney Mateo. Itanong mo sa kanya kung sino ang tunay na nagbayad ng piyansa mo. Isang malakas na tunog ng kidlat ang gumuhit sa langit, kasabay ng pandating ng isang imbitasyon sa kasal sa pintuan ng tinutuluyan nila Yumi. Ngunit ang pangalan sa loob ay hindi lamang Rico at Clarissa. Nakasulat sa ibaba bilang Special Guest of Honor ang pangalan ni Yumi Ilustre. Isang bitag. Alam na ng mga ilustre na paparating siya at handa na silang gawin ang huling marahas na hakbang para patahimikin siya habang buhay. Ang amoy ng libu-libong puting liryos at ang halimuyak ng mamahaling insenso ay bumabalot sa loob ng dambuhalang katedral. Ang bawat sulok ng gusali ay napapalamutian ng mga gintong dekorasyon na kumikinang sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier. Para sa mga panauhing naroroon, mga senador, mga sikat na artista, at ang mga pinakamayayaman sa bansa, ito ang rurok ng karangyaan. Ngunit para kay Yumi, na nakatayo sa labas ng malalaking pintong kahoy, ang amoy ng mga bulaklak na iyon ay tila amoy ng isang libing. Ang libing ng katotohanan na pilit ibinabaon ng mga ilustre. Nakahawak si Yumi sa kanyang tiyan. Dinarama ang bawat munting pintig sa loob nito. Ang kanyang suot
ay isang simpleng kulay asul na bestido, malayo sa kinang ng mga gown ng mga sosyalidad sa loob. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang matibay na haligi na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Sa kanyang tabi, si Attorney Mateo ay tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mukha ay blanko at hindi mabasa. Naalala ni Yumi ang mensahe sa kanyang cellphone tungkol sa abogado. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang ibang mapagpipilian. Kailangan niyang sumugal. "Handa ka na ba, Yumi?" tanong ni Attorney Mateo. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na babala sa gitna ng marangyang tugtugin ng organo sa loob. "Higit pa sa handa, Attorney Mateo," sagot ni Yumi. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay handa na para sa huling pakikipagtunggali. Ang 10 taon ng aking pananahimik ay matatapos sa araw na ito. Sa loob ng simbahan, nagsimula na ang seremonya. Naglalakad na si Clarissa sa aisle, suot ang isang gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang kanyang muka ay natatakpan ng manipis na belo na tila isang maskara ng kawalang malay. Sa dulo ng dambana, naghihintay si Rico, nakasuot ng puting suit, may niting puno ng tagumpay. Sa gilid, si Doña Remedios ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at pride. Tila isang reyna na nagdiriwang sa pagpapatalsik sa kanyang kaaway nang makarating ang ikakasal sa harap ng altar. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong katedral. Ang pari ay nagsimulang magsalita. Ang bawat kataga ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ni Yumi. Dumating ang sandaling pinakahihintay ng lahat, ang tanong na magbubukas ng pinto para sa sinumang nais tumutol sa pag-iisang dibdib. Kung meron mang sinuman dito na may sapat na dahilan upang hindi ituloy ang kasal na ito, magsalita ngayon o manahimik habang buhay. Ang boses ng pare ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng simbahan. Isang matagal na katahimikan ang sumunod. Nagkatinginan ang mga panuuhin, ang ilan ay nagbubulungan, ang ilan ay nakangiti. Si Doña Remedios ay dahan-dahang lumingon sa likuran. Tila, inaasahan ang pagdating ng isang anino mula sa nakaraan. Alam niyang darating si Yumi, at handa ang kanyang mga security guards na kaladkarin ang babae, palabas sa sandaling gumawa ito ng ingay. Ngunit hindi sumigaw si Yumi. Hindi siya nagmakaawa. Isang marahas na pagtulak sa dambuhalang pintong kahoy ang naganap. Ang tunog ng pagtama ng mabigat na kahoy sa pader ay naging sanhi ng paglingon ng lahat. Sa gitna ng liwanag na nagmumula sa labas, nakatayo si Yumi Ilustre. Ang kanyang buhok na maikli ay nagbibigay sa kanya ng anyo ng isang mandirigma. Hindi siya nagmakaawa, hindi siya umiyak. Naglakad siya sa gitna ng aisle nang may dignidad na hindi kayang bilhin ng pera. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa marble na sahig ay tila isang hatol na papalapit sa dambana. Ang mga bulungan ng mga tao ay naging isang malakas na ugong ng gulat at pananabik. Nakita ni Rico ang kanyang dating asawa at ang kanyang muka ay naging maputla na parang papel. Ang ngiti ni Doña Remedios ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding kilabot. "Itigil ang kasal na ito!" Ang tinig ni Yumi ay hindi malakas. Ngunit ito ay sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ng bawat taong naroroon. Ang kasal na ito ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng katotohanan. At narito ako para gisingin ang mga ito. Huminto si Yumi sa tapat ni Clarissa. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at hinaplos ang tiyan ng ikakasal. "Clarissa, alam nating dalawa ang totoo. Ang batang dinadala mo at ang lalaking nasa harap mo ay parehong isang malaking panloloko." Isang luhang nanginginig ang nakita sa mga mata ni Clarissa na agad niyang itinago sa likod ng kanyang belo. Habang nagkakagulo ang mga tao, napansin ni Yumi na si Attorney Mateo ay wala na sa kanyang tabi. Sa halip, nakita niya itong may kausap na isang lalaking nakauniporme ng pulis sa gilid ng simbahan at may iniyabot na isang maliit na susi. Biglang sumigaw si Doña Remedios.
Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog ng nababasag na salamin. Security! Ilabas ang baliw na babaeng yan! Ngayon din! 4 na malalaking lalaki ang mabilis na lumapit kay Yumi. Ngunit bago pa nila siya mahawakan, itinaas ni Yumi ang isang asul na folder at isang digital tablet. Sa malalaking screen sa loob ng simbahan, na dapat sana ay magpapakita ng mga litrato ng saya ng ikakasal, ay biglang lumabas ang isang ulat medikal na may malalaking titik. Rico Ilustre, Permanent Infertility. Ang buong katedral ay tila tumigil sa paghinga. Ang mga kamera ng media na naroroon para sa Wedding of the Year ay sabay-sabay na tumutok sa screen. Ang lihim na 10 taong itinago ay naging isang pampublikong hatol sa loob lamang ng 1 segundo. Ang katahimikan sa loob ng katedral ay tila isang nakabibinging dagundong. Ang bawat pares ng mata ay nakapako sa naglalakihang screen, kung saan ang lihim ng pamilya Ilustre ay dahan-dahang hinuhubaran. Ang ulat medikal na nagsasabing si Rico ay baog ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang danggal. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay naging isang malakas na ugong ng pagkamangha at panggigigil, habang ang mga flash ng kamera mula sa media ay walang tigil sa pagtama sa namumutlang mukha ng ikakasal. Nanginginig ang mga kamay ni Rico habang nakatitig sa screen. Ang kanyang panga ay nagnangalit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pot. Kasinungalingan yan. Isang malaking peke ang dokumentong yan. Niloloko kayo ng babaeng yan dahil desperada siyang makahingi ng pera sa akin. Ang sigaw ni Rico. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tinde ng kaba at kahihiyan. Ngunit hindi na tinag si Yumi. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng aisle. Ang kanyang muka ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay may talim ng 1,000 espada. Hindi nagsisinungaling ang siyensya, Rico. At hindi rin nagsisinungaling ang konsensya ni Dr. Arnaldo. 10 taon ninyong ninakaw ang aking pagkatao. 10 taon ninyo akong tinawag na baog para lang itago ang katotohanang ikaw ang may kakulangan. Pero ngayong araw, tapos na ang inyong panunupil. Dahan-dahang tumayo si Doña Remedios mula sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay parang isang pader na malapit ng gumuho, ngunit ang kanyang pride ay nananatiling matigas. Security! Bakit hinahayaan niyo pang magsalita ang basurang ito? Kaladkarin niyo siya palabas, na yun din! Ang utos ng matanda, ang kanyang tinig ay tila isang matinis na tunog ng nababasag na salamin. Ngunit bago pa man makalapit ang mga guards, isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng barong at may bitbit na mga badge ang pumasok mula sa likuran. Sa pangunguna ni Attorney Mateo, huminto sila sa tapat ng dambana. Ang tunog ng kanilang mabibigat na hakbang sa marmol ay tila isang babala na wala ng takas ang mga kriminal. Hindi na kailangan ng security, Doña Remedios. Ang malalim na boses ni Attorney Mateo ay umalingaw-ngaw sa buong katedral. Kami ang narito para sa katarungan. Mr. Rico Ilustre, ikaw ay nasa ilalim ng aresto para sa kasong graft and corruption, embezzlement ng pondo ng kumpanya, at pananakot sa mga saksi. Kasama rin sa mga ebidensya ang illegal mong paglipat ng pondo para bayaran ang mga medical records na iyong minanipula. Tila nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Rico. Napasandal siya sa altar. Ang kanyang puting suit ay tila naging isang puting bandila ng pagsuko. Lumingon siya kay Clarissa, tila naghahanap ng huling kakampi. Clarissa, sabihin mo sa kanila, buntis ka, 'di ba? Ang baby natin, ang magpapatunay na mali sila. Isang mapait na iyak ang kumawala sa mga labi ni Clarissa. Dahan-dahan niyang itinulak ang kamay ni Rico at hinubad ang kanyang mamahaling belo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at takot. Patawarin mo ako, Rico, pero hindi ko na kayang panindigan ang kasinungalingang ito. Hindi sa iyo ang batang ito. Alam mo sa loob mo na kinuha mo lang ako para maging display.
para magmukha kang lalaki sa harap ng nanay mo at ng media. Pero ayokong lumaki ang anak ko sa isang pamilyang puno ng pot at daya. Ang bawat salita ni Clarissa ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Rico at Doña Remedios. Ang buong katedral ay muling napuno ng ingay ng pagkabigla. Ang marangyang kasal na dapat sana ay simula ng bagong imperyo ay naging isang pampublikong pagbitay sa kanilang mga maskara. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Yumi kay Doña Remedios. Ang matanda ay nakaupo na sa silya, hawak-hawak ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay blanko at puno ng takot. Hindi siya inaway ni Yumi. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng matanda at ibinigay ang isang maliit na kopya ng kanyang sariling ultrasound. Ito ang batang tinawag ninyong basura, Doña Remedios. Isang tunay na ilustre na mabubuhay ng may dangal dahil hindi niya dadalhin ang pangalan ninyong nabahira ng kasamaan. Ang katarungan ay hindi natutulog. At ngayong araw, nagising na ito para sa amin ng anak ko. Dinala na ng mga pulis si Rico sa labas ng simbahan. Ang tunog ng mga posas na nagkakalitukan ay naging huling musika ng kanyang kasal. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay nakapaho kay Yumi, isang tingin na puno ng pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Ang nararamdaman ni Yumi ay hindi na galit, kundi isang malalim at payapang kaligayahan. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 10 taon ay tila dahan-dahang hinihiwalay sa kanyang kaluluwa. Ang bawat patak ng kanyang luha ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Siya ay malaya na. Habang papalabas si Yumi ng simbahan kasama si Attorney Mateo at Aling Rosa, isang huling balita ang ibinulong ng abogado sa kanya. Yumi, may isa pa tayong kailangang malaman. Ang misteryosong nagbayad ng piyansa mo, siya ang tunay na nagmamay-ari ng kalahati ng lupain ng mga ilustre na kinuha ni Doña Remedios sa ilegal na paraan. At gusto kanyang makita. Lumingon si Yumi sa dambuhalang katedral sa huling pagkakataon. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iwan ng isang kulay kahel na langit. Ang laban ay tapos na, ngunit ang bagong simula ay tila may bitbit pang isang lihim na hindi niya inaasahan. Ang tunog ng banayad na alon na humahampas sa pampang ay tila isang oyayin na nagpapatulog sa lahat ng sakit ng nakaraan. Nakatayo si Yumi sa dalampasigan, hinahayaan ang malambot na buhangin na dumula sa pagitan ng kanyang mga daliri sa paa. Ang hangin mula sa dagat ay may dalang amoy ng alat at kalayaan. Isang bango na malayo sa masikip na eskinita ng Cubao o sa malamig na pader ng mansyon sa Forbes Park. Dito sa Batangas, sa maliit na bahay na tinutuluyan nila ngayon ni Aling Rosa, nahanap ni Yumi ang katahimikang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. 3 buwan na ang nakalilipas mula nang maganap ang iskandalo sa katedral. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng imperyong ilustre ay unti-unti nang humuhupa sa mga pahayagan. Ngunit ang epekto nito ay habambuhay na nakaukit sa kasaysayan. Si Rico ay nahatulan na ng ilang taong pagkabilanggo dahil sa korupsyon at pandaraya. Ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska ng pamahalaan at ang kanyang pangalan na dati ay kinatatakutan ay naging simbolo na lamang ng isang malaking babala. Si Doña Remedios naman ay nananatili sa isang maliit na pasilidad para sa mga may karamdaman sa pag-iisip. Ang tindi ng kahihiyan at ang pagkawala ng lahat ng kanyang kayamanan ay nagdulot ng pagkawasak ng kanyang diwa. Ang reynang dati ay nagmamay-ari ng lahat, ay ngayon ay nakatitig na lamang sa kawalan. Tinatawag ang mga pangalan ng mga taong matagal na siyang kinalimutan. Yumi, iha, nakahanda na ang merienda natin. Halika na rito. Tawag ni Aling Rosa mula sa beranda ng bahay. Ang matanda ay mukhang mas bata ngayon. Ang mga kulubot sa kanyang mukha ay hindi na mukhang mga sugat, kundi mga guhit ng karunungan at saya. Lumapit si Yumi at umupo sa tabi ng matanda. Salamat po, Aling Rosa. Napakaganda po talaga ng hapon na ito. Nararapat lang sa iyo ang ganitong kagandahan, Yumi. Pagkatapos ng lahat ng unos,
Ang langit ay laging nagbibigay ng bahaghari. Sagot ni Aling Rosa, habang maingat na inilalapag ang tasa ng mainit na tsokolate. Isang makintab na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng kanilang bakuran. Bumaba si Attorney Mateo, bit-bit ang isang asul na folder. Ang kanyang mukha ay may ngiti ng isang taong nakatupad sa kanyang misyon. Kasama niya ang isang lalaking nasa edad 40, may maayos na tindig at mga matang puno ng kabutihan. Yumi, Aling Rosa. Gusto ko sanang ipakilala sa inyo ang taong naging katuwang natin sa laban na ito ng palihim. Wika ni Attorney Mateo. Ito si Gabriel. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng kalahati ng lupain ng mga ilustre. Ang lupaing kinuha ni Doña Remedios sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pekeng dokumento maraming taon na ang nakalilipas. Natigilan si Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinititigan ang lalaki. Gabriel? Ikaw ba talaga yan? Lumapit ang lalaki at dahan-dahang lumuhod sa harap ni Aling Rosa. Hinawakan ang mga kamay ng matanda at hinalikan ito. Opo, Nay. Ako nga po. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito na makuha ang hustisya para sa atin. At nang malaman ko ang ginagawa nila kay Yumi, alam kong ito na ang tamang panahon para lumabas sa dilim. Pinanood ni Yumi ang emosyonal na muling pagkikita ng mag-ina. Naramdaman niya ang isang sipa mula sa loob ng kanyang tiyan, tila nakikigalak ang kanyang anak sa tagumpay ng pag-ibig sa kabila ng mahabang panahon ng pagkakalayo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang puson, isang kilos na puno ng pasasalamat. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yumi na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa masama, kundi tungkol din sa pagbabalik ng mga pusong nawalay sa isa't isa. Yumi, bali ni Gabriel sa kanya. Ang lupang ito ay sa inyo na ni Aling Rosa, bilang pasasalamat sa katapangan mo. Dahil sa iyo, nabuksan ang mga kasong matagal lang nakabaon. Ang iyong anak ay lalaki sa isang lugar na puno ng katotohanan. Umiling si Yumi ng bahagya. Isang payapang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Sapat na po sa akin ang katarungan, Gabriel. Ang pinakamahalagang pag-aari ko ngayon ay ang aking dignidad at ang buhay na dinadala ko. Ngunit, tatanggapin ko ang inyong kabutihan para sa kinabukasan ng aking anak. Kinuha ni Attorney Mateo ang mga huling dokumento ng kanilang kaso. Tapos na ang laban, Yumi. Ang lahat ng kaso laban sa iyo ay na-dismiss na. Ang pangalan mong Yumi Ilustre ay malinis na. Bagamat alam kong mas gusto mong gamitin ang iyong orihinal na apelido. Yumi Santos. Pagwawasto ni Yumi ng may pagmamalaki. Iyon ang pangalang ibinigay sa akin ng aking mga magulang, at iyon ang pangalang ipapamana ko sa aking anak. Isang pangalang walang bahid ng kasinungalingan. Habang nagtatawanan sila sa veranda, napansin ni Yumi ang isang maliit na kahon na iniwan ni Rico bago siya dinala sa kulungan. Isang huling liham na may nakasulat na, Yumi, may isang bagay ka pang hindi alam tungkol sa gabi noong pinalayas ka namin. Isang bagay na magpapabago sa tingin mo sa lahat. Dahan-dahang binuksan ni Yumi ang liham. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Ano pa bang sikreto ang nakatago sa likod ng lahat ng ito? Meron pa bang huling pagsubok bago ang kanyang ganap na kapayapaan? Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang humahalik sa ibabaw ng dagat, nag-iwan ng isang mahabang landas ng gintong liwanag sa tubig. Sa beranda ng bahay sa Batangas, hawak ni Yumi ang liham na iniwan ni Rico. Ang papel ay bahagyang may mansa ng lumang tinta at ang bawat salita ay tila isang tinig mula sa kailaliman ng isang madilim na hukay. Sa loob ng liham, inamin ni Rico ang huling katotohanang itinago ng pamilya Ilustre. Ang puhunang ginamit ni Rico sa kanyang unang negosyo 10 taon na ang nakalilipas ay hindi galing sa yaman ng kanyang ina, kundi galing sa mga ari-ariang ipinamana ng mga magulang ni Yumi bago sila pumanaw. Isang pamanang palihim na kinumpiska ni Doña Remedios habang si Yumi ay bata pa at walang muwang. Ang utang na loob
na naging kadena ni Yumi sa loob ng isang dekada ay isa palang malaking panlilinlang. Wala siyang utang. Sila ang may malaking pagkakautang sa kanya. Dahan-dahang binitawan ni Yumi ang liham at hinayaan itong tangayin ng hanging dagat. Pinanood niya ang papel habang ito ay lumilipad patungo sa malayo, hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang sa abot tanaw. Kasama ng papel na yon, tila lumipad din ang huling bakas ng pot at bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya kailangang magpatawad dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siya sa kapayapaan. Yumi, ang gatas ng bata, handa na. Ang malambing na tawag ni Aling Rosa mula sa loob ng bahay. Pumasok si Yumi sa loob, kung saan ang amoy ng bagong ligo na sanggol at ang bango ng sariwang kape ay nagbibigay ng init sa pahanan. Sa loob ng isang maliit na duyan na yari sa yantok, mahimbing na natutulog ang kanyang anak, isang malusog na sanggol na lalaki na may mga matang tila may dalang liwanag ng bituin. Ang pangalan niya ay Gabriel Jr. bilang parangal sa pag-asang ibinigay sa kanila ng muling pagbabalik ng anak ni Aling Rosa. Kinuha ni Yumi ang sanggol at dahan-dahan itong idinuyan sa kanyang mga bisig. Ang malambot na balat ng anak at ang banayad na paghinga nito ay naging sapat na kabayaran sa lahat ng luhang kanyang ibinuhos. Sa bawat pintig ng puso ng kanyang anak, nararamdaman ni Yumi ang tagumpay ng buhay laban sa kamatayan ng dignidad. Lalaki kang malaya, anak. Bulong ni Yumi habang hinahalikan ang munting noo ng sanggol. Lalaki kang may alam sa katotohanan at hinding-hindi mo hahayaang diktahan ng iya ang iyong halaga. Lumingon si Yumi sa bintana, kung saan nakatayo si Gabriel at si Attorney Mateo, nag-uusap tungkol sa pagpapatayo ng isang pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Ang kanilang mga tinig ay puno ng sigla at pangarap. Sa tabi nila, si Aling Rosa ay masayang nag-aayos ng mga bulaklak. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng pait ng nakaraan. Nahanap na ni Yumi ang kanyang tunay na tahanan. Hindi ito isang mansyong may matataas na gate at mga security guard, kundi isang lugar kung saan ang bawat tao ay malayang magmahal at magsalita ng katotohanan. Ang 10 taon ng kanyang paghihirap ay naging isang madilim na prologue lamang sa isang napakagandang kwento ng kanyang muling pagsilang. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa buong Batangas, ang tanging maririnig ay ang banayad na awit ni Yumi para sa kanyang anak, at ang tunog ng mga alon na tila nagsasabing ang lahat ay ayos na. Ang sugat ay naghilom na, bagamat may iniwang pilat. Ang bawat pilat ay isang medalya ng kanyang katapangan. Pinatawad ni Yumi ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang nakaraan dahil ito ang humubog sa kanya upang maging isang matatag na ina. Ang puot kay Rico ay napalitan ng isang malalim na habag. Habag para sa isang lalaking mayaman sa pera, ngunit salat sa tunay na pag-ibig. Nahanap ni Yumi ang tunay na kapayapaan sa piling ng kanyang anak at ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang kanyang mundo ay hindi na umiikot sa pagpapaimpress sa iba, kundi sa pag-aalaga sa munting buhay na ipinagkatiwala sa kanya ng langit. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nagmumula sa kanyang sinapupunan, sa kanyang yaman, o sa kanyang asawa. Ang halaga ng tao ay nagmumula sa kanyang katapatan sa sarili at sa lakas ng kanyang loob na tumayo sa harap ng kawalang katarungan. Ang katarungan ay maaaring matagal dumating, ngunit kailanman ay hindi ito natutulog.